Ang maliit na kuneho ay masyadong magaling sa pangingisda. Ninakaw ang aming pangingisdaan. Pinutol ang aming kabuhayan. Kung ikaw ay nandyan, wala na kaming makakain magkapatid. Bata, sana sa susunod na buhay mo ay maging mas matalino ka. Huwag mo na kaming agawan ng negosyo. Ganun na lang nawala. Ayaw ko talagang tanggapin. Ako, hindi ba ako na-electrocute? Saan tayo ngayon? Supermarket ito. Saan ang hagdang? Hawa, sa wakas gising ka na. Ninakot ang nanay mo. Matapos kang malunod. Nakatulog ng isang araw at isang gabi. Huwag ka nang mangamba sa amin. Magising ka na, ayos na. Naway pagpalain tayo. Wala nang masama ang anak ko. Mga magulang ko. Sino kayo? Hindi tama. Bakit kayo ganito kabata? Ito ay hindi ang aking kamay. Kanino ang katawan na ito? Nasaan ba ako? Ako. Ako ay naglakbay sa panahon. Hindi ako muling isinilang. Nasa katawan ako ng ibang tao. Ito ay noong 1982. Sana yon ang mangingisda sa Fujian. Si Lao Shailin. Handa na ba ang pera? Si Jin Shui. Magbibigay pa tayo ng 2 araw na palugit. 2 araw. Binibigyan kita ng palugit. Sino ang nagbigay sa akin ng palugit? Ikaw, matandang pilay. Huwag kang magmalaki. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang makialam. Ikaw, lalagyan ng gamot. May lakas ka pang makipagsabayan sa akin. Narinig kong tumalon ka sa dagat. Bakit hindi ka nalunod, ikaw na walang silbi? Ang pagbabayad ng utang ay isang obligasyon. Pero subukan mong galawin ang tatay ko. Kahit isang beses. Yan ginawa ko na. Ano ngayon? Dagat, oh. Maliit na kuneho. Baka ka pang makipag-away sa akin. Kung hindi ka pa magbabayad ngayon, sisirain ko ang bahay nyo. Kuya Chen, anong ginagawa mo? Ay, hindi ba si Bongga ang batang babae sa baryo natin? Bakit niya nakitang mahirap itong tao? Talaga namang kakaiba ang panlasa mo. Hindi ko lang gusto si Kuya Linhai. Magdala ng tubig. Lumayo ka sa bahay niya. Swerte. Huwag mong isama ang sarili mo. Isang bukol. Isang pira. Isang may sakit. Magkaroon ka pa ng isang katulad mong tanga. Haha. Wala nang sumunod pa. Bukas. Anong sinabi mo? Magsalita ka ng mas malakas. Pera. Bukas ko. Lalabas ako ng dagat. Kakayanin mo ang katawan mo. Hindi ka pwedeng sumama sa dagat. Nanay, nakapag-commit na ako kay Chen Jinshui. Kailangan mong bayaran ang utang ngayon. Hindi maganda ang panahon. Mukhang may bagyo. Huwag na tayong lumabas sa dagat ngayon. Tatay, makakaligtas tayo sa araw na ito. Pero hindi sa bukas. Kailangan kong ipaglaban ang bahay na ito. Mag-iisip tayo ng ibang paraan para sa pera. Huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo. Huwag mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Noon, wala akong pakialam. Ngayon, marunong na ako. Bakit mo kailangan ang lambat na ito? Matagal na itong sirang lambat. Hindi na ito maayos. Ito ay iniwan ng lolo. Kailangan subukan ko. Diyos ko, uwi ka ng maaga. Putang ina. Hindi ganon kabilis ang weather forecast. Ah, tama. Sa panahon ngayon, wala ng weather forecast. Diyos ko, naglalaro ka ba sa akin? Kaka-reborn ko lang. Mamatay na naman ako. Talaga bang mamamatay ako dito? Nasa ganitong sitwasyon na tayo, laban na. Anong nangyayari? May laman. Siguradong isang napakalaking isda. Isda nga. Ano ito? ₱2,024 na.
Mga gamit ko sa warehouse ng supermarket. Ang pamingwit na ito ay kayang ikonekta ang kinabukasan. Kung ito ay magpapadala, talagang magpapadala na ito. Haha. Dagat nga. Bakit ganito kaunti lang ang isda? Inay, malakas ang alon ngayon. Magandang makabalik na lang. Ayos lang na walang nangyari. Sa kabilang side ng Jinshui. Tatay, huwag ka nang makialam. May paraan ako. Anong magagawa mo? Huwag ka nang gagawa ng hangal na bagay. Ito ang kinabukasan namin. Hinding-hindi namin pwedeng hayaan silang malaman. Ma, lilipat lang ako sandali. Malapit nang magdilim. Saan ka pupunta? Sa bayan. Bakit ka pupunta sa bayan? 10 milya ang layo sa bundok. Kaya mo ba ang katawan mo? Susubukan ko lang ang swerte. Baka makabenta ako ng mga isda. Makakuha ng magandang presyo. Mga maliliit na isda lang ito. Hindi nga mabenta sa nayon. Pupunta pa rin sa bayan. Nanay, maniwala ka sa akin minsan. Sisiguraduhin ko bukas. May pera na kami para bayaran si Chen Jinshui. Ganyan ang bayan noong 80. Nandito ang oportunidad, maraming oportunidad. 1-0 na benta. Ay, nakabalik lang. Gusto kong dalhan ng pasalubong ang mga kamag-anak sa probinsya. Bakit parang wala akong mabili? Lolo, ikaw ba ay isang Chino na naninirahan dito? Dito ba meron tayong mga tiket para sa tela? Masaya na tayo kung may ration ticket tayo. Ito na siya. Ang ganda ng suot mo. Isa kang overseas Chinese. Siguradong nakakita na siya ng maraming bagay. At hindi siya nag-aalala sa pera. 100 gramo. Bata, ano ito? Ang bango naman. Lolo, ito ay isang magandang bagay. Galing sa Nanyang. Bagong simula ng pagkain. Kainan sa Nanyang. Tikman mo. Ito ay tinatawag na gintong crispy. Kasama nito, tawag dito ay Diyos-Diyosan masaya inumin. Lalong masarap ang lasa. Pare, hindi mo naman mukhang galing dito. Mukhang hindi ito karaniwan dito. Sino ka ba talaga? Lolo, kung ang sinasabi ninyo, ako ay isang mangingisda sa baybayin. Mahal na mahal ito. Swerte lang ako. Nakuha ko ito mula sa kamag-anak na galing sa Timog Silangang Asya. Subukan mo. Walang bayad. Timog Silangang Asya. Bakit hindi ko pa ito nakita? Ang lasa nito, maalat, malasa at malutong. Paano nangyari na ganito? Ang lasa na ito ay nakaukit na sa gin ng mga modernong tao. Kamusta na, Ginoo? Hindi ba kita niloko? Bata, mayroon ka pa bang ganito? Ito, kamag-anak ko, ay nagdala lang ng isang pakete na ganito. Mahalaga ito. Ano ito? Kasama ng masayang inumin na ito. Sobrang bagay talaga. Subukan mo at malalaman mo. Ang ganda. Sarap. Nasa Timog Silangang Asya ako ng maraming taon. Wala pang nakatikim ng ganitong kakaibang bagay. Siyempre, ito ay receipt mula sa 2024. Bata, anong presyo mo? Kukunin ko ang 2 bagay na ito. Ginoo, hindi ito tungkol sa pera. Ito ang dadalhin ko pabalik, para sa aking mga magulang. Ito na iyon. Magdadagdag ako ng pera. Sabihin mo ang halaga. Talagang ayaw ng matandang lalaki ng bayad. Mahilig talaga ako sa mga luma ng bagay. Yung bote sa bag mo. Mukha siyang kakaiba. Ano sa tingin mo dito? Ay, mga sirang bagay na nakatago sa bahay na matagal nang hindi ginagamit. Hindi ito mahalaga. Gusto ko itong kalokohan. Hindi itong lumang bagay.
Kung hindi ganito, gagamitin ko itong kaunting puso at ang masayang inumin. Para palitan ito ng bote. Ano sa tingin mo? Gamitin ang dalawang kayamanang ito. Palitan mo itong sira-sirang bote ko. Ang salita ng isang Ginoo. Ha 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 ha. May katatawanan ka, batang ito. Sige, palitan. Timpla ng mga opisyal ng King. Walang duda, talagang yayaman na ako dito. Batang lalaki, talagang magaling ang negosyo mo. Sa susunod, kung may ganitong bihirang bagay mula sa Timog Silangang Asya, bumalik ka dito at hanapin ako. Sige, tiyak na gagawin ko. Ito ay unang hakbang pa lamang. Chen Jinshui. Mabilis naming mababayaran ang utang ng pamilya namin. At mayroon pang para sa akin. Isa-isa kong ibabalik ang mga iyon. Dinastyang King. Ngayon, mababayaran na ang utang sa bahay. Uy, hindi ba't sili na bata iyon? Kapatid na Chen, bakit ka galing dito ng ganitong oras? Anong kayamanan ang dala mo? Ang daming laman. Wala naman. Iyan ay mga pira-pirasong bagay. Pira-pirasong bagay. Nakikita kong parang maihangin ka sa paglalakad. Parang nakakita ka ng ginto. Hayaan mong tingnan ko. Ano bang magandang bagay ito? Na nagpasaya sa'yo ng ganito. Ibigay mo na. Wala akong. Ito ang akin. Iyan sa iyo. Anong maganda sa iyo? Huwag nang mag-aksaya ng salita. Huwag siyang mahahawakan. Bitawan mo. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung anong mangyayari. Hindi. Chen Jingshui, anong nangyayari sa iyo? Haiseng, kumain ka ba ng puso ng oso at tapang ng leopardo? Naglakas loob kang manakit sa akin. Sabi ko na, hindi ka pwedeng galawin si Lin Hai. Nabaligtad. Talagang nabaligtad na ang mundo. May dala siyang hindi kilalang bagay. Duda ako na siya ay magnanakaw. Bola-bola ka. Hindi magnanakaw si Lin Hai. Hindi ikaw ang makakapagsabi kung siya ay magnanakaw. Aalis ako ngayon para tumawag ng tao para hulihin siya. Tingnan natin kung paano mo siya poprotektahan. Kuya Chen, kalma ka lang. Isang bayan lang tayo. Huwag nang palakihin pa. Ngayon, natatakot ka na. Sobrang late na. Kung makipag-away ka sa walang hiya, talo ka lang. Kuya, tingnan mo. Walang masyadong mahahalagang bagay. Ngayon sa bayan, swerte ako, nakakuha ng pera. Nakita ko ang pitaka. Niloloko mo lang ang multo. Talaga. Ang may-ari ay isang mabait na tao. Kailangan mo talagang bigyan ako ng kaunting pera bilang pasasalamat. Ay, hindi ko talaga maiiwasan. Ayan na. Kakatapos ko lang bumalik at nakita kita. Ihawak mo na lang ang perang ito. Isipin mo na lang na iniimbitahan kita at ang mga kapatid mo na uminom. Para mawala ang malas. Ilang pirasong pera na ito, sapat na para sa ilang salu-salo. Dahil alam kong medyo may sense ka naman. Papatawarin na kita ngayon. Kung magpapakaepal ka pa, may masamang mangyayari sa'yo. Lesiu, anong klaseng bagay to? Sige na, pare. Huwag mo nang mainis sa kanya. Lin Hai, yung pera. Umalis na sa bahay. Mabilis. Lin Hai, ito ang sinasabi mong yaman. Mag-ingat ka. Mas mahal pa ito kaysa sa atin. Isa lang namang baso iyan nasira. Gaano ito kamahalaga? Kanina lang ay para dito. Ibinigay kay Chen Jinshui. Yung lalaking iyon ay ilang piso lang. Hai Sheng, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naman. Itong boat, maaari nitong bayaran ang utang ng pamilya ko. At makakapagpatayo ka rin ng bagong bahay. Para sa pamilya mo. Nakasalalay dito.
Linhai, ano ito? Hai Sheng. Ang boteng ito ay kayamanan. Pero ngayon ay parang mainit na patatas. Paano na ngayon? Kailangan nating mag-isip ng isang planong sigurado. Para maging tunay na yaman ito. At hindi dapat malaman ng kahit sino. O, dagat. Saan ka nagpunta nitong 3 araw? May sulat mula sa bayan na hindi ka makita. Natatakot kami ni tatay mo, hindi kami nakatulog ng 2 gabi. Muling pumunta sa lumang boteng. Sabi ko na noon, hindi naman mahal yun. Mag-ingat kayo dyan. Siguro mga ilang daang piso yun, no? Anak, hindi ka pwedeng gumawa ng masama. Sabi nga, inilaglag mo na ba ang bahay ni Nuno? O kaya, makisama sa mga taong mapagsamantala. Dad, maupo ka na. Malinis ang perang ito. Noong nakaraang araw pumunta ako sa bayan. Nakakita ako ng isang lumang kolektor mula sa timog. Binenta ko ang mga lumang bagay sa bahay. Kumuha ng pera. Nagpalit ng pera. Sabi niya, ang porcelain na botelya ng lolo ay mula sa lumang pabrika. Binayaran niya ng ganitong halaga. Ito ang resibo na iniwan ng may-ari. Pinirmahan ng pulang selyo ng tindahan. Bukas pumunta kayo sa kooperatiba para magtanong, malalaman nyo. Karne. Sa bagong taon, hindi namin kailanman naisip na bumili ng ganitong malaking piraso ng karne. Nanay, mula ngayon, araw-araw tayong may karne. Ang mga pinagdaraanan ninyo ni tatay. Ibabalik ng anak ang lahat. Magaling na bata. Hindi ka na sayang. Ang perang ibinenta sa bote ay sapat lang para sa agarang pangangailangan. Gusto kong tuluyang umunlad ang pamilya natin. Kailangan ng matagalang kabuhayan. Noong nakaraang pagkakataon, nakahuli ng chip sa lambat. Baka may nakatagong sikreto. Dapat kayang tiisin ang bagyo. Kailangan makuha ang malalaking isda. Nilon na lambat. Dapat din kayang tuklasin ang lokasyon ng mga isda. Mas tumpak ang mga kagamitan, mas mabuti. Ito ay sonar na panghuli ng isda. Talagang nagawa ito. Linhai, hindi ka ba pumunta sa bayan? Nandito ka sa gitna ng gabi. Ang linyang ito ay 3 beses na mas payat kaysa sa ibinigay ng komunidad. Bakit napakatibay nito? Wala pang nakakita ng ganitong produkto sa kooperatiba. Ito ay tinatawag na nylon net. Kahit na nakababad sa dagat ng 6 na buwan, hindi ito masisira. Mas matibay ito ng 100 beses kaysa sa sirang lambat mo. Ano itong bakal na piraso? Sobrang bigat. May kasama pang maliit na salamin. Ito ay fish finder. May mga isda sa ilalim ng tubig. Nakikita niya ito. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Nagmamanipis ang mga isda sa tubig. Kahit ang mga Diyos ay hindi nakakita. Ilang araw na ang nakalipas. Nakapagligtas ako ng isang matandang mangingisda na nalaglag sa bangka sa tabi ng dagat. Sabi niya, ako ay tao ng tubig. Ibigay mo sa akin ang 2 pamanang ito. Sabi ay mga kagamitan sa pangingisda na minana mula sa mga ninuno. Talaga bang ganito ka-epektibo? Tayo'y magkaibigan na ng mahigit 10 taon. Paano kita maaring saktan? Sumama ka sa akin sa dagat ngayong gabi. Kung hindi tayo makahuli ng isda, ibabahagi ko sa iyo ang kalahati ng kita sa pagbebenta ng bote. Nakaabot na tayo ng 5 milya. Walang kahit anong isda. Baka naman yung matandang mangingisda ay isang manloloko. Huwag kang magmadali. Kailangan nating maghintay ng signal. Narito na si Haisheng. Pumunta ka sa kaliwa ng 3 metro, bilisan mo. Totoong may isda. Puno ng mga hito. Nasa ilalim ng tubig sa 3 metro. Ihuhulog ang lambat. Ayos na tao. Ang lakas nito ay tiyak na may ilang dekadang timbang. Kailangan hilahin ito, pera ito.
Talaga namang kahanga-hanga. Mas mahusay pa ito kaysa sa mangingisda. Huwag kang magpakatanga, Haisheng. Dumating na ang tunay na higante. Ano to? Mas malaki pa sa bangka natin. Isda balya na ba to? Ito ay isang malaking kawan ng mga hito. Siyempre, nasa daan na ang daan-daang piraso. Haisheng, nakakuha tayo. Hindi pwede, hindi pwede. Ganitong kalaking grupo ng isda. Hindi kakayanin ng maliit naming bangka. Maaaring lumubog ito. Huwag palampasin ang pagkakataon. Gumawa sa kaliwa. Ihulog ang lambat sa harap mismo ng grupo ng isda. Malulunod na si Linhai. Binitawan mo na. Hindi pwedeng bitawan. Yung isdang ito ay kasya na sa 3 malaking bahay na gawa sa tile. Hila. Hila na natin. Yung isda na ito, maaaring mabenta ng 5 piso bawat isa. Magkano kaya ang kabuuang halaga ng buong bangka? Hindi lang. Sa hotel sa bayan, namimili sila ng sariwang malaking yellowfish. Isa 0 pesos kada kilo. Yan ang bangka ni Linhai. Bakit ganito kalubog? Nadaganan ba sa bato at sumabog ang tubig? Siguradong naglibot-libot lang buong magdamag. Hindi nakahuli ng isda. Bumalik ang bangka na walang laman at nabasa pa. Sobrang malas. Dilaw na isdang dagat. Dilaw na isdang dagat. Puno ng malaking isdang dagat. Diyos ko. Dapat ay nasa ilang daang kilo ito. Mas marami pa kaysa sa nahuli ng buong nayon natin sa isang buwan. Lahat kayo umatras na. Ito ang isda na nahuli ng anak ko gamit ang sariling kakayahan. Umakit na ang anak ko. Talagang umakit na siya. Lahat magpalayo kayo. Haiyin! Kagawad Chen. Ang isda na ito ay sa amin ni Haisheng. Kita ang kinita sa trabaho. Ang batang ito ang lalim ng pagtatago mo. Anong paraan ang ginamit mo para makahuli ng napakaraming isda? Gubat ng mga punong kahoy. Tunay ngang may tinatago kang sikreto. Itong sira-sirang bangka at mansa nitong lambat ay nakakakuha ng ganitong dami ng isda. Lahat ito ay dahil sa kakaibang gamit na ito. Nakasalalay ito sa lakas at kasanayan. Kasanayan. Ilang dekada nang nangingisda ang buong nayon. Hindi pa nakakita ng daan-daang kilo ng malaking isda sa gabi. Tiyak na kakaibang bagay ito. Tama si Water Brother. Nakuha na niya ang lahat ng isda. Maghihirap na tayo sa hinaharap. Tingnan nyo. Ang itim na kahon na ito ay may tunog. At nagliliwanag. Gamit niya itong bagay na ito. Para makuha ang mga isda. Kaya pala nakakakuha siya ng napakaraming isda. Ito ay magpapahinto sa ating kabuhayan. Kunin mo na ang kakaibang bagay na ito. Hindi sumunod si Haizi sa masama at masama. Matuwid ang batang ito mula pagkabata. Huwag niyo siyang husgahan ng mali. Chen Jinshui. Kung magbibintang ka ng walang katotohanan, hindi ako titigil sa'yo. Hindi ako titigil. Yung anak mo ay lumabag sa mga patakaran. Gusto pa rin gumamit ng mga kakaibang paraan para saktan ang buong nayon. Ngayon din, dadalhin ko siya sa komunidad. Chen Jinshui. Gumagalaw ka, ha? Sa araw na ito, ni isang isda, huwag mong asahang mahahawakan. Tumigil kayong lahat. Nagsalita na ako ng maraming beses. Huwag nang gumawa ng mga masamang gawain. Gumagamit ka ng hindi kilalang substansya para manghuli ng isda. Sobrang kalokohan naman ito. Kailangan mo akong bigyan ng makatwirang paliwanag. Kung hindi mo maipaliwanag, kailangan kong i-report ang isda at ang bagay na ito sa komunidad para maayos. Direktor Wang, pakinggan mo ito. Patuloy pa rin ang pag-iyak ng halimaw na ito.
Siguradong natutunan ni Lin Hai ang mga kasanayan mula sa mga demonyo. Naakit niya ang lahat ng isda sa dagat. Kung magpapatuloy ito, mawawasak ang ating nayon ng mga mangingisda. Ang itim na kahon na ito ay mukhang nakakatakot. Hindi ko pa ito nakita dati. Nga! Sobrang daming nahuli sa isang gabi. Sobrang kakaiba nito. Lin Hai, magkumpiyansa kang sabihin. Ano ba talaga itong bagay na ito? Kung hindi mo masabi kung ano talaga, huwag mo akong sisihin, profesional ako. Ang aming baryo ay namumuhay sa dagat mula pa noon. Hindi kami naniniwala sa mga ganyang kalokohan. Kung masisira mo ang feng shui ng nayon, hindi papayag ang buong nayon. Hindi pa nakapunta sa syudad si Kapitan Chen. Hindi niya alam ang bagay na ito. Hindi ito kasalanan niya. Ngunit ang sabihin na ito ay isang demonyong bagay ay sobrang katawa-tawa. Huwag kang manlinlang ng iba. Ang bagay na ito ay pwedeng tumawag at pwedeng magliwanag. Kung hindi ito isang demonyong kagamitan, ano ito? Ginoong Wang, may kaalaman kayo. Dapat ay narinig niyo na ang salitang sonar, di ba? Sonar. Parang nakita ko ito sa dyaryo. Sabi ay ginagamit ito sa mga barkong pandigma. Tama. Ito ang simpleng sonar para sa mga sibilyan. Panghanap ng isda. Maaari itong magpadala ng mga alo ng tunog sa tubig. Kapag tumama ang mga isda sa alo ng tunog, magbabalik ito. Ang berdeng tuldok sa screen ay mga isda. Kapag mas mabilis ang tunog, mas masagana ang mga isda. Kahapon ng gabi, kami ni Haisheng ay umasa dito. Makahanap ng malaking isda sa grupo. Tingnan mo. Ngayon, walang isda sa ilalim ng tubig. Wala na itong tunog. Ito ay agham. Hindi ito mahika. Nagsasalita ka ng kalokohan. Saan ka makakakita ng ganitong bagay sa lungsod? Siguradong ikaw ang gumawa nito. Noong nakaraang taon, pumunta ako sa bayan para makipag-ugnayan sa mga kamag-anak. Nakita ko ito sa hardware store. Pero sobrang mahal ng presyo. Walang gustong bumili. Ito ay ipinadala ko sa mga kamag-anak mula sa ibang lugar. Gumastos ako ng kalahating buwan na sahod. Direktor Wang, ngayon lang kayo dumaan para maghatol ng tama. Salamat sa inyo. Sariwang-sariwa itong dalawang isda. Dalhin niyo na po, para panggaling sa asawa at mga anak ninyo. Kapitan Lee, palagi kayong tumutulong sa amin. Tanggapin niyo na rin itong dalawang isda. Naku, paano ko ito magagawa? Direktor Wang, ang alat na ito ay hindi lamang nakakakuha ng dilaw na isda, kundi nakakahanap din ng bandang isda. Nakakahanap din ng bandang isda, Sipu 637. Haiju 645, Grupo ng Pusit, Kipu 637. 646, Pu 637. Sa susunod na mahuli kong isda, unahin ang supply sa kooperatiba. Mas mura ng 10% kaysa sa presyo sa merkado. Naiintindihan ng mga kabataan ang siyensya. Magaling na may ganitong kakayahan. Chen Jinshui, hindi mo alamin ang lahat at magpapakalat ng chismis sa mga tao sa nayon. Nakakaapekto sa kaayusan ng produksyon. Balik sa kooperatiba at magsulat ng isang paghingi ng paumanhin. Gino ang direktor na ito ay tuso. Huwag kang magtiwala sa kanya. Sa tingin ko, naiinggit ka lang sa kanya. Umalis ka na agad. Huwag nang magulo dito. May kakaibang talento ka pala. Mag-ingat ka sa pangingisda sa susunod. Huwag mong hayaang may makakita sa iyo. Kuya Hai, ang galing mo talaga. Kaya noong kagabi nakahuli ka ng ganong karaming isda. Nalaman ko na sobrang kamangha-mangha nitong bagay na ito. Malalaman mo na lang sa hinaharap. Nakahuli nga tayo ng isda. Pero ang presyo sa kooperatiba ay sobrang baba. Para makabenta ka ng magandang presyo, kailangan mong mag-isip ng iba pang paraan. Abala si Direktor Wang. Dumating si Xiaolin. Mabilis, umupo ka na. Masarap talaga ang isda kahapon. Ang anak ko ay hindi tumigil sa pagdaing na masarap. Kung gusto mo, ayos lang. Ito ang bagong huli na ribbon fish at cuttlefish. Lahat ay sariwa. Dalhin mo ito at tikman mo. Ay, huwag nang pag-usapan. Ang mga libro ng account na ito ay labis na nagpapahirap sa akin. Anong nangyari, Direktor Wang? May problema pa sa mga account ng Supply and Marketing Cooperative.
Huwag mo nang banggitin. Noong nakaraang buwan, nagbigay ang komunidad ng ilang tela ng koton at kerosene. Hindi nagtutugma ang mga account. May kulang na 10 piso. Kung may mag-imbestiga, hindi ko na mapapanatili ang posisyon ko. Lahat ng ito ay kasalanan ni Chen Jinshui. Palagi siyang nagkakalat ng gulo sa baryo. At sinasabi pa na tinanggap ko ang mga pabor niya. Kaya naging magulo ang isip ko. Nakamali pa ako sa pagbilang. Nagsasalita pa rin si Chen Jinshui tungkol dito. Tama ka dyan. Buti na lang nakapagsalita ako ng ilang salita para sa iyo. Sinasabi ko na umaasa ka sa siyentipikong pangingisda. Sasabihin ko sa inyo, yung fish finder niya ay sirang makina. Sa huli ay makakakuha siya ng karma. Kahapon ng gabi, nakapanghuli siya ng napakaraming isda. Tiyak na gumamit siya ng maling paraan. Maghintay kayo at makikita ninyo. Tiyak na mahuhuli siya. Mawawalan din ng isda. Talagang mahuhuli siya. Gusto ko pa namang mangisda kasama siya. Nagtatangkang makisama sa kanya. Magsasama ka rin sa kapalaran niya. Halimaw, hindi ka pa rin natatakot lumabas. Chen Jinshui. Bukod sa nang intriga sa likod ng likod, anong iba pang magagawa mo? Ito ay paalala lang sa mga residente na kailangang agad na matanggal si Chen Jinshui. Dapat agad siyang alisin. Lahat ng basura ay basura. Ganyang kaliliit na utang. Kayo niyo ang 3 araw. Anong klaseng palabas ang lalabas? Yung 10 ilang pisong kawalan hindi mahanap. Sa taas mag-imbestiga. Kailangan nating umalis na lang. Ang mga talaan sobrang gulo na. Maraming transaksyon walang resibo. Talagang hindi tugma. Walang patunay. Noong una, pinakiusapan kayong maging maingat sa pag-record. Sino ang nagbigay pansin? Ngayon may problema na. Lahat ay naguguluhan na. Sino yan pumasok? Ikaw, bata. Kung may kailangan, sabihin mo na. Abala ako at sobrang stressed. Tingin ko, mukhang may problema ka. Hindi pa rin naayos ang mga libro ng account. Tama ka dyan. Yung si Chen Jinshui, ang daming pinapalaganap na chismis. Nakakainis talaga siya. Hindi ko maayos ang mga account. Sinasabi mong nagkagulo ito. Direktor, kung hindi po kayo magagalit, hayaan niyo akong subukan. Baka makakita ako ng kaunting paraan. Ikaw na mangingisda. Naiintindihan mo ba ang mga magulo at komplikadong numero na ito? Ay, itong aking computer. Ginagamit ko na 20 taon pero di pa rin maintindihan. Kahit isang mangingisda lang kaya niya. Direktor, bigyan mo ako ng 0 minuto. Kung hindi ko mapaliwanag, itatapon ko na itong 2 isda ko para pakainin. At hindi na kita istorbohin pa. Sige, bibigyan kita ng 0 minuto. Kung hindi mo kayang kalkulahin, huwag ka nang pumasok sa opisina ko kahit isang hakbang. Ano to? Itim at makintab na parang pira-pirasong salamin. Hindi naman ito mukhang abacus. Walang mga butil para sa pagkalkula. ₱137.5 dagdagan. Natagpuan ng direktor ang pagpasok ng mga tela noong Marso 17, na naitala ng 2 beses, sobra ng 15.3. Abril 5, 20 kilo ng kerosene para sa Hongqi Commune, na naitala lamang bilang inilabas. Sa katunayan, hindi ito naipadala. Sobra pang 8.6 ang naibawas. 2 beses na pinagsama. Eksaktong 23.9 ang kulang. Tama ang pagkakasunod-sunod. Hindi nagkamali ang direktor. Lahat ng kalkulasyon niya ay tama. Ano ba talaga itong isang bagay na ito? Hindi kailangan ng kuryente, hindi kailangan ang wind up. Pindutin lang para makuha ang bilang. Talaga namang kahanga-hanga. Isang maliit na bagay lang. Ibinigay ng kamag-anak sa lungsod. Sabi nila, tawag dito ay calculator. Makakatulong ito sa pagkwenta.
Yung kamag-anak mo, ano ba ang trabaho niya? Paano siya nakakuha ng ganitong bihirang bagay? Hindi kailangan ng kuryente, pindutin lang para malaman ang resulta. Si Yaolin, talagang may kakayahan ang kamag-anak mo. Ginoo Wang, sobra na ang papuri mo. Yung kamag-anak ko ay nagnenegosyo lang sa Southeast Asia. Itong bagay na ito ay ipinadala niya mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng tao. Sinasabing madali ang pagsasagawa ng mga transaksyon. Hindi nakakapagtaka na napakakahanga-hanga at hindi ito nagkakamali. Ilang pera ang halaga ng bagay na ito, si Yaolin? Ibigay mo ang presyo. Bibili ako. Kooperatiba. Sa hinaharap, siya na ang magiging batayan ng mga transaksyon. Tama ang sinabi ni Direktor Wang. Makakatulong ito sa iyo na malutas ang problema. Iyan ay isang biyaya. Tungkol sa pera. Sobrang formal na iyon. Tinulungan mo akong harapin ang unos dati. At inalagaan mo ang aking mga isda. Wala akong pagkakataon upang magpasalamat hanggang ngayon. Itong calculator. Gawin mong tanda ng paggalang ko sa iyo. Ikaw, bata ka. Talagang tapat. Sige, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kung may kailangan sa baryo at kaya kong tumulong. Hindi ako magdadalawang isip. Lalo na yung mga isda mo. Ihatid mo na lang direkta sa kooperatiba. Babayaran kita sa pinakamataas na presyo. Bakit kayo dalawa nakatayo lang? Mabilis, tingnan nyo ang libro ng mga transaksyon. Ayusin nyo lahat ng maling tala. Kung may lumabas na anumang problema, diretso na kayong umalis. Opo, Director. Kobayashi. Ngayon, malaking tulong ang nagawa mo. Sasabihin ko ang isang totoo sa iyo. Kamakailan, may inspeksyon mula sa taas. Seryoso ang pagbawal sa mga pribadong transaksyon. Salamat sa paalala ni Direktor Wang. Sisiguraduhin kong mag-iingat ako ng husto. Matalino ka talagang tao. Alam mo kung ano ang dapat gawin. At ano ang hindi dapat gawin. Yung fish finder at calculator mo. Talagang mga bihirang magandang bagay. Pero huwag na huwag mong ipakita sa iba. Baka mahuli ka sa kanilang mga kamay. Naiintindihan ko ang prinsipyong ito. Huwag kang mag-alala. Tama nga. Sabi mo kanina nang pumasok ka. May iba ka pang bagay na gustong pag-usapan sa akin. Direktor Wang, may naisip ako. Ang aming na yon ay umaasa sa pangingisda mula pa sa mga ninuno. Ngunit lahat ay nagbebenta ng kani-kanilang isda. Ang mga isda ay talagang hindi mabenta sa magandang presyo. Madalas pang pinipigan ng mga midleman ang presyo. Gusto kong pag-isahin ang mga mangingisda at magtatag ng isang kooperatiba sa pangingisda. Pagsasama-samahin ang pangingisda. Pagsasama-samahin ang pangingisda. At ayusin ang pagbebenta. Sa ganitong paraan, makakabuti ito sa kahusayan. Makakatulong din ito para kumita pa ng mas malaki ang mga tao. Samahan ng mga mangingisda na nagtutulungan. Talagang bago ito. Hindi pa ito nangyari dati sa kanila. Dahil nga ito ay bago. Dito nakatago ang malaking oportunidad. Mag-isip kang mabuti tungkol dito. Kung talagang makakagawa tayo ng magandang resulta, hindi lang mas maginhawa ang buhay ng mga taga na yon. Mukhang may liwanag din ang iyong mukha, hindi ba? Talagang malakas ang loob ng ideya mo. Pero tiyak na hindi magiging madali ang pagpapatupad nito. Yung mga matandang konserbatibo sa nayon. At si Chen Jinshui na pasaway. Siguradong magpapahirap sila dyan. Basta't masuportahan mo lang ako sa likod. Gumawa ka ng tulay para sa akin sa pulisiya. Walang halaga si Chen Jinshui at ang iba pa. Hindi sila makakapagpasimula ng anumang alon. CJ, ako na ang bahala dito. Tatanungin ko ang mga lider sa itaas para sa iyo. Ngunit kailangan mong pangakuan ako. Dapat ay laging maingat ka sa lahat ng bagay. Huwag na huwag magdulot ng gulo sa ganitong pagkakataon. Maraming salamat, Direktor Wang. Dahil kay Direktor Wang, may matibay tayong sandalan. Kalahati na ng problema ng grupo ang nasolusyonan. Ngunit tiyak na hindi titigil si Chen Jinshui. Kailangan kong mag-isip ng maayos na plano. Dapat siyang mahigpit na mahawakan. Si Chen Jinshui, ang matandang iyon. Hindi ko siya bibigyan ng pabor. Mawawasak din ang malaking bagay ko. Kung gusto ng grupo ng tulungan, kailangan munang tahimik siya ng kaunti. Itong elektronikong relo
ay nakuha sa huling pangingisda sa pamamagitan ng aking supermarket. Sapat na ito para kay Chen Jinshui. Huwag kayong maniwala kay Lin Hai na batang yun. Anong ginagawa niyang siyentipikong pangingisda? Talagang peke lang yun. Narinig ko na malapit nang magsiyasat ang kooperatiba. Sa oras na yun, lahat ng kanyang isda ay makukumpiska. Lahat ng sumusunod sa kanya ay magdurusa. Pero totoo namang nakahuli siya ng maraming isda. At nakabenta pa siya ng magandang halaga. Ito ay pansamantala. Ang kasamaan ay hindi magwawagi. Magtatamo siya ng kaparusahan balang araw. Si Direktor Wang ay nakuha ng kanyang isda. Kapag dumating ang grupo ng pagsisiyasat, tingnan natin kung gaano pa siya katapang. Uy, Lin Hai. Anong suot mo sa pulso mo? Bakit hindi kailangan wind ang relo na ito? Kaya pa itong magliwanag. Ginoong Chen. Ano ang ginagawa ninyo? Nabigla ako. Ito ay isang karaniwang electronic na relo. Karaniwan. Ito ay tinatawag na karaniwan. Ako ay higit 40 taon nang nabubuhay. Pero ni minsan hindi pa ako nakakita ng ganitong kakaibang relo. Hindi na kailangang i-wind. Kaya nitong magpakita ng numero. Siguradong isang bagay na mahiwaga ito. Ang ganda ng relo na ito. Mas maganda pa kaysa sa mga mekanikal na relo na binibenta sa kooperatiba. Mas detalyado at mas elegant. Nga, tingnan mo, malinaw na malinaw ang numerong ito. Hindi na kailangang tingnan ang kamay ng orasan. Ang galing, ang dali. Lihim na dagat. Saan mo nakuha ang relo na ito? Noong pumunta kami sa bayan, nakakita ko nito sa kooperatiba. Nais ko lang subukan kaya bumili ako. Hindi naman ito mahal, kakaibang bagay lang. Hindi mahal. Ang ganitong uri ng bagay ay tiyak na hindi mura. Talagang umunlad ka na ngayon. Kaya mo nang bumili ng ganitong magandang bagay. Sa totoo lang, pakiramdam ko medyo kapansin-pansin ito. Hindi rin ito maginhawa kapag nangingisda. Kagawad Chen, kung gusto mo. Siyempre, gusto ko. Kung hindi mo gagamitin, mas mabuti pang hindi na lang. Magkano ang ibebenta mo sa akin? Magbigay ka ng presyo. Kagawad Chen, anong sinasabi mo dyan? Tayo ay iisang baryo. Masyadong formal ang pag-usapan ang pera. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang relo na ito. Talaga bang ibibigay mo sa akin? Siyempre, totoo iyon. Ayos na bata. Sobrang ganda ng loob. Kung may kailangan ka sa hinaharap, maaari pa rin kitang matulungan na magsalita. Ito ay tinatawag na electronic na relo. Hindi na kailangang i-wind. Halika, halika. Papalawakin ang inyong kaalaman. Isang electronic na relo. Sa pansamantala, napasara nito ang kanyang bibig. Ngunit ito ay pansamantalang solusyon lamang. Upang maitaguyod ang grupo ng pagtutulungan, kailangan talagang lutasin ang panganib na ito. Ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Siguradong maganda ang ani ni Haiji ngayon. Ngunit tingnan mo ang nasa likuran. Kinuha ang aking electronic watch. Hindi pa rin mapakali. Gusto niyang aralin ang paraan ng paggamit ng fish finder nang hindi niya alam. Sabay na naghihintay na mapahiya ako. Itong matandang ito. Sabi niya noon nung binibigay ko ang relo. Pero pagkatapos ay gagamitin niya para gumawa ng masama. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ipapakita ko sa kanya na hindi lahat ng bagay ay pwedeng pag-aralan ng peke. Kuya Hai, diyan ang agos ng tubig ay mabilis. Maraming mga batong nakatago, delikado talaga. Basta nandito siya, anong angat natin? Hayaan lang si Chen Jinshui na sumama kung gusto niya. Dali, sumunod ka na. Sigurado siyang may tinatagong lihim sa pangingisda. Baka dito sa lugar na ito may mga grupo ng isda na nagtatago. Maraming mga bato sa harap, Ginoo Chen. Kailangan nating umabante pa at mabasag ang mga ito. Anong takot, dadalhin ko ang engkanto na ito. Kahit pagaano pa kamali ang swerte. Kung makalusot si Lin Hai, makakalusot din ako. Kailangan nating magpabilis. Nabangga tayo, lumubog ang tubig.
Linhay, niloloko mo ako. Hindi pa tapos ang utang na ito sa iyo. Chen Jinshui. Ito ay isang maliit na aral para sa iyo. Kung muling hahadlang ka sa aking daan, hindi na ito magiging kasing simple ng banggaan ng mga bangka. Xiao Hai, bakit ka nandito? Nakakuha ako ng magagandang isda ngayon. Ihahatid ko sa iyo ang ilang piraso para sa iyong kalusugan. Sino ang nagdala sa iyo dito? Lumayas ka. Tatay, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Hindi kita pinapayagan na makipag-ugnayan sa mga taong ganito. Na mapagsamantala, kumita na siya ng kaunting pera ngayon. Maubos din ito sa pagsusuri ng komunidad. Hindi ko maaring hayaan na masangkot ang anak kong babae sa gulo. Malinis ang pera ko. Ito ay kinita ko sa pamamagitan ng pangingisda. Hindi ito mula sa panlilinlang. Totoo ang nararamdaman ko para kay Xiao Fang. Hindi ko siya bibigyan ng problema. Tutu! Ikaw na mahirap na bata. Biglang sumikat ngayon. Sino ang nakakaalam kung ginamit mo ang mga masama at kakaibang paraan? Sasabihin ko sa'yo. Simula ngayon, huwag mong lalagpasan ang bahay ko. Sa isang hakbang man lang. Ay naku, hindi ba't si Boslin ito? Bakit kahit nagdadala ng isda, itinapon pa? Matagal ko nang sinabi, hindi tama ang pinagmulan ng kanyang pera. Ngayon gusto na niyang umakyat sa mataas na posisyon. Pakakasalan ang anak ng village chief. Haha, hindi man lang tiningnan. Ano talaga ang halaga mo? May katwiran si Ginoong Chen. Kamakailan lang si Linhay. Medyo masyadong mapansin. Si Xiao Fang ay napakabait na babae. Talagang dapat makahanap ng maaasahan. Narinig mo ba? Nakita na ng lahat. Sino ka na? Umalis ka na. Kung hindi ka aalis, tatawagin ko ang mga tao. Ang pagkiling ni Wang Shan. Ang pang-aabala ni Chen Jinshui. Ang mga tanong ng mga taga-baryo. Kaya ko lahat ito. Isa-isa kong babasagin. Hindi ako susuko kay Xiao Fang. At patunayan ko sa iyo. Ako si Lin Hai, ay isang taong mapagkakatiwalaan. Gusto ko pang patunayan. Mukhang nasa dulo ka na. At matigas pa rin ang bibig. Itong sombrero ng iligal na kalakalan. Nakaset ka na. Chen Jinshui. Paulit-ulit kang nagkakaroon ng gulo. Itong utang na ito. Mabilis nating maisasara. Naghihintay sa akin si Xiao Fang. Sabi ng doktor, nasira ang daan sa bundok, hindi maihatid ang gamot. Ano ang gagawin natin? Magising ka na. Bakit ka nandito? Umalis ka. Sobrang init. Delikado na kung magtatagal pa. Dali, pakuluan mo na ang mainit na tubig. Anong alam mo sa pangingisda? Kahit ang mga doktor di makakatulong. Huwag kang magdulot ng masama dito. Subukan ni Kuya Linhay ang paraan ni Papa. Malapit nang sumuko si Nanay. Ano itong kakaibang bagay na ito? Hindi pa ako nakakakita nito. Pamanang gamot na nakakapagligtas. Mabubuhay ba siya? Nasa kalahating oras na lang ito. Nasaan ba ako? Nanay, nagising ka na. Nawala na ang lagnat. Mukhang kulang ang gamot na ito. Hindi pa ganap na nawala ang lagnat niya. Ito ay gamot na pulbos. Hahatiin ito sa 2 bahagi ngayong gabi. Ihalo ito para inumin ang tiyahin. Bukas ay gagaling na siya. Itong batang ito, gaano karaming lihim ang taglay niya? Antibiotic at pampababa ng lagnat. Dapat ay maihalo ito sa gamot na pulbos.
Nakakuha pa rin tayo sa huli. Para lang itong lihim na reseta ng angkan. Chen Jinshui. At may mga pagdududa pa si Wang Shan. Lahat ay pansamantalang na itatago. Inay, mas gising ka na ngayon. Talagang epektibo ang gamot na ito. Pero ang pinagmulan nito ay masyadong kahina-hinala. Kuya Linhai, naghintay ka rito ng isang gabi. Mabuti na lang at okay ang tita. Pumasok ka at uminom ng tubig. Uy, hindi ba't si Boslin ito? Nandito na naman para magpakitang gilas. Wang Shan, huwag kang magpapaloko sa kanya. Yung pera niya ay galing sa spekulasyon. Yung gamot na to ay maaaring nakaw na peking gamot. Dadalhin ng komunidad ang investigasyon. Sa oras na iyon, madadamay ang pamilya niyo. Chen Jinshun, nagsasalita ka ng kalokohan. Iniligtas ni Lin Haijie ang buhay ng nanay ko. Tulong! Mukhang gusto niyang lokohin ang anak mo. Isang mahirap na bata siya. Biglang may isda at gamot. Hindi ba't kakaiba iyon? Ginoong Chen, ayusin mo ang iyong electronic watch. Huwag ka nang magkalat ng chismis. Hindi ako magdadalawang isip na ipaalam sa lahat na tinanggap mo ang aking tulong. At pagkatapos ay sinaksak ako sa likod. Nag-iisip kang takutin ako. Pupunta ako ngayon sa komunidad para i-report ka. Sige lang, gawin mo. Pero huwag mong kalimutan na sinusundan mo ako sa pangingisda, na nasira ang bangka sa pangingisda, at ang bayad sa electronic na relo ko. Ipapaliwanag ko lahat sa komunidad. Maghintay ka lang. Hindi lang lihim ang batang ito. Kahit na makipag-away kay Chen Jinshui, ano ba talaga ang balak niyang gawin? Tunay ang pagmamahal ko kay Xiao Fang. Wala akong masamang intensyon sa baryo. Makikita mo rin balang araw. Mga tao, ngayon ay may sasabihin ako sa inyong lahat. Siguradong si Wang Shan ang magbubunyag ng peking gamot ni Linhai. May magandang palabas na tayo. Kahapon ng gabi, ang asawa ko ay may mataas na lagnat. Sinabi ng albularyo na nasira ang daan sa bundok. Hindi makapaghatid ng gamot. Wala nang pag-asa. Si Linhai ay tumakbo dito sa gitna ng malakas na ulan. Gamitin ang gamot sa papel na ito. Nailigtas ang buhay ng misis ko. Si Linhai pala ang nagligtas kay Zhang Qihua. Dati narinig ko pa si Kapitan Chen na nagsabi na siya'y nagmamanipula. Talagang inakusahan siya ng mali. Linhai, pasensya na, kuya. Noong una, hindi ko nakilala ang iyong halaga. Akala ko ikaw ay masama. At pinagbawalan pa kitang pumasok. Hindi ako tao. Kuya, tumayo ka na. Tita ay mas matibay kaysa sa kahit ano. Ngayon, gusto kong sa harap ng buong nayon, linawin mo. Si Linhai ay malaking biyaya sa aming pamilya. Siya ang swerte ng ating nayon. Sino mang muling magsalita ng masama tungkol sa kanya, ay may problema sa akin. Tungkol sa swerte. Sumama kay Linhai. Makakahuli tayo ng mas maraming isda. Huwag nang makinig sa iba sa hinaharap. Mga walang kwentang sinasabi. Si Linhai ay isang mabuting tao. Abangan mo. Pupunta na ako sa opisina. Para i-report ka. Hindi ako naniniwala na hindi kita matatalo. Mga tiyo, ngayon ay inimbitahan ko kayong lahat upang magtatag ng isang kooperatiba sa produksyon ng pangingisda. Para sama-sama tayong umunlad. Ako ang unang sumali. Siyempre, siguradong kikita tayo kasama si Kuya Hai. Kooperatiba. Mangingisda pa ba tayo sa dagat? Hindi naman kami nagkulang sa pangingisda noon. Pero hindi pa rin maganda ang buhay. Hindi lang pangingisda. Kailangan din ng siyentipikong pagsasaka. Ito ay kelp. Ito ay kelp. Ang temperatura ng tubig sa ating karagatang ito. Timbang ng asin. Pinakamainam para sa pagpapalaki. At ito pa, ay talaba. Gamit ang pamamaraan ng paglalagay ng tali para sa paglaki at pagtaba. Isang ektarya ng dagat ay pwedeng makapag-produce ng ilang libong kilo
Ilang libong kilo sa isang ektarya. Hindi ba't parang nagmamagaling lang? Nakasulat dito ng malinaw. Oras ng pagtatanim. May tamang dami ng pagkakabit. Ipapadala ang pinatuyong kelp sa lungsod. Maaaring tumaas ang presyo ng 10 beses. Talaba. Maaari ding ibenta ng maramihan sa kooperatiba. Hindi lalampas ng kalahati. Kada pamilya ay makakagawa ng bagong bahay. Kuya Hai, naniniwala kami sa'yo. Sumasali kami. Sundin mo lang kami at gagawin namin. Kuya Hai, may problema na. Dala ni Direktor Wang ang mga tao. Sabi nila hindi aprubahan ng kooperatiba. Agad na buwagin ang grupo ng pagtutulungan. Lin Hai, sino ang nag-utos sa iyo na magtatag ng grupo ng pagtutulungan ng walang pahintulot? Ito ay isang tipikal na pagsisikap para sa sariling kita na lumalabag sa batas. Direktor Wang. Gusto rin ni Xiao Hai na mapabuti ang buhay ng lahat. Walang ibang ibig sabihin na mapabuti ang buhay. Sa tingin ko, gusto niyang mag-ambisyon. Magkaroon ng pakinabang. Utos ng kooperatiba na mahigpit na imbestigahan. Direktor Wang, pwede bang makipag-usap ng mas pribado? Naiintindihan ko ang mga alalahanin mo, ngunit hindi ito tungkol sa panlilinlang. Ito ay pagtugon sa tawag, para pasiglahin ang ekonomiya. Isipin mo, kung magtagumpay ito, sa ating baryo, ito ay mula sa komuna, mga halimbawa ng kahusayan. Dapat itong matutunan ng buong bayan. May liwanag din sa iyong mukha. Mga halimbawa ng kahusayan, at ang mga produkto ng ating kooperatiba. Mga pagkaing dagat, mga talaba, lahat ng prioridad ay ibibigay sa kooperatiba. Tinataguyod ang pinakamababang presyo sa buong bayan. Maaari ko pang makuha. Mga advanced na calculator. Gagawin kong malinaw ang mga account. Hindi ko pababayaan ang kooperatiba. Kanina, ako at ang kasama kong si Lin Hai, malalim na nagpalitan ng opinyon. Ang grupong ito ng kooperasyong pangistaan ay isang dakilang inobasyon. Karapat-dapat itong isi-promote. Suportado ng buong komunidad. CJ. Ang galing ni Hai. Mga kababayan, naibenta na namin ang unang batch. Lahat ay naubos na. Diyos ko, ang daming pera. Ito lahat ay sa atin. Magkakasunod-sunod tayo. Bawat isa ay may bahagi. Lahat ito ay kasama si Xiao Hai. Magandang buhay. Bakit? Ano ba si Lin Hai? Lin Hai, gagawin kong bula ang lahat ng mayroon ka. Para lubos kang malugmok at tuluyang mahulog sa kailaliman. Lese, hindi pwede. Napakabodong. Ganyan gawin. Kahit sarili mo ay madadamay. Kailangan gumamit ng mga lihim na taktika. Wang, Yi Li. Pumasok kayo. Tinawag kami. Anong magandang balita? Hawakan ng pera. Pumunta sa nayon at magdulot ng gulo. Sabihin mo na si Lin Hai ay nag-iisip lamang ng kita, na mga gawain. Pero bagong natanggap lang ng lahat ang pera. Maaari bang maniwala sila? Dagdagan pa ang impormasyon. Sinasabi ang tungkol sa kanyang electronic watch. Calculator. Lahat ay galing sa labas. Mga masamang elemento ang nagbigay. Ihigpit ang sombrero. Taga-usig. Maaari itong magdulot ng malaking problema. Ano ang ikinababahala? Ako ang bahala sa anumang mangyari. Kayo na lang ang magpalabas ng balita para matakot ang buong baryo sa kanya at magduda sa kanya. Lin Hai, sa pagkakataong ito, hindi ka na makakaahon kailanman.
Kapatid Hai, itong istante. Talagang nakakagawa ng kabibe. Na tumubo mag-isa. Ang galing talaga. Sa siyentipikong pag-aalaga, pinapahalagahan ang tamang densidad. Sa dagat mo dyan, ilipat mo pa ng kalahating metro pakaliwa. Sister-in-law, nag-aalala na si Haije. Tumingin sa mga estante na ito. Parang tinitingnan ang ating magandang buhay. Inutusan ako ni Direktor Wang na dalhin ito. Basahin at sunugin agad. Natanggap ng opisina. Ang liham ng anonymous na reklamo. Ipinapaalam na ikaw ay nagmamanipula. Nakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Huwag kang mahuli ng direktor. Huwag kang magbigay ng ebidensya. Chen Jinshui. Itong baliw na tao. Talagang hindi sumusuko. Huwag mag-alala, isa lang siyang palaboy. Gusto niyang maglaro. Sasamahan ko siya para mag-enjoy ng mabuti. Tapos na ang maganda mong buhay. Lahat, iwasan siya agad. Kung hindi, pareho na kayong kasabwat. Chen Jinshui, nag-aakusa ka ng walang batayan. Dumating ako ngayon para mangolekta ng ebidensya. Ihahanap ko ang mga ipinagbabawal na bagay. Tingnan mo kung paano ka magdadahilan. Sino nang may lakas ng loob na gumalaw? May ebidensya ba ang paghahanap? Bakit ka nagkakatha? May karapatan akong magduda sa'yo. Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Ipatupad mo na. Naniniwala kami kay Haije. Dinala niya kami sa magandang buhay. Huwag kang mag-udyok ng hidwaan. Linhai, tapos ka na. Kami ay mula sa disiplina. Sino si Linhai? Sino si Linhai? Ako iyon. Director Lei. Siya nga. Nagsasamantala siya. Sinisira ang kolektibong ekonomiya. Nakikipagsabuatan pa sa mga masamang tao sa labas. Tingnan mo, hindi na kailangan pang i-wind ang relo na ito. Galing ito sa labas. Nakipag-alyansa pa siya kay Direktor Wang. Sila ay lihim na nag-ugnayan. Kasinungalingan. Ang relo ay binili ni Haije. Direktor Wang ay sumusuporta sa ating kayamanan. Director Lei. Si Chen Jinshui ay nainggit. Sinasadya ang chismis. Nga, Direktor. Tayo ay nagtitiwala kay Linhai. Pinapayagan niya tayong hatiin ang pera. Kahit na nagpatayo ng bahay, huwag mag-ingay. Siya ay nag-ipon ng yaman. Nagsasagawa ng smuggling. Mayroon bang ebidensya? Nandoon ang ebidensya sa kanyang bahay at sa dalampasigan. Pumunta kayo at saliksikin. Tiyak na may daya. Nasaan ang iyong grupo ng tulungan? Sa silangang dulo ng nayon. Dalhin mo kami roon. Maghanap tayo. Hayaan siyang mahuli sa kanyang tunay na anyo. Siya sa atin ang bagay. Hindi ikaw ang dapat makialam. Malugod na tinanggap ni Direktor Lee ang inspeksyon. Direktor Lee, tingnan ninyo. Itong mga kakaibang estruktura. Mga lambat, lahat ng ito ay smuggled niya. Isa siyang masamang tao. Niloko ang mga taga-baryo para magtrabaho sa kanya. Mga kababayan, nagtatrabaho kayo dito. Makakakuha ba kayo ng pera? Director, ito ay para sa sarili. Noon, ang dalampasigan ay putik. Ito ay isang maliit na dagat. Dinala kami upang gawing bodega ng kayamanan. Paghahati-hatsian ang pera. Kumikita pa nga siya ngayon ng mas malaki kaysa noong nakaraang taon. Tinuruan niya kami ng siyentipikong pagpapalaki, pag-aalaga ng seedlings at pag-iwas sa sakit. Lahat ng ito ay tunay na kakayahan. Chen Jinshui. Noon pa man alam na niyang magpasiklab ng tao. Ngayon, nakikita niya na mas maganda ang kalagayan namin. Kaya lang, nagkakalat pa rin siya ng gulo. Paalisin siya. Huwag mong hayaang sirain niya ang ating magandang araw. Nabibili kayo. Direktor Lei, huwag kang maniwala sa kanila. Itong mga paraan ng pagpapalaki. Saan mo natutunan? Siguradong hindi niya masasabi.
Lahat ito ay masama at peke. Kaojia Village. Mula sa mga ninuno. Kinuha ko ang karanasan ng mga nakatatanda. Kasama ng kooperatiba. Mga piraso ng kaalaman mula sa mga lumang magasin. Na sistematikong sinubukan at natuklasan. Aklatan ng komunidad. Talagang may mga lumang materyales tungkol sa aquaculture. Medyo magkakahiwalay. Tama. Ang mga paraan na itinuro ni Haije ay talagang epektibo. Noon, umaasa lang kami sa swerte sa pangingisda. Ngayon, kaya na naming mag-alaga ng tumpak. Paano ang mga talaan? Siguradong peke ang mga talaan. Siyang nag-imbento lang nito. Bawat kita at gastos, pati na ang dibidendo, ay naitala, at maaaring suriin anumang oras. Bagamat ang paraan ng pag-record ng mga account ay espesyal. Wala ni isang pagkakamali. 75.05 lahat ng pera ay ginugol sa grupo ng tulungan. At sa dibidendo ng mga taga-nayon, walang bakas ng pang-aabuso sa pondo. Salamat kay Xiaohai. Nagdududa lang ako. Duda. Mga magagandang araw ng mga taga-baryo. Ang mga resulta ng pag-aalaga ngayon ay mga konkretong ebidensya. Ngunit sa liham ng reklamo, smartwatch, detector ng isda. Kailangan mong ipaliwanag ng malinaw ang pinagmulan nito. Director, talagang kakaiba ang mga bagay na ito. Pero hindi sila ipinagbabawal. Ginagamit ko ito upang tulungan ang mga taga-nayon na yumaman. Mga kagamitan. Ngunit hindi tiyak ang kanilang pinagmulan. Hindi maiiwasang magduda. Director Lee, tingnan ninyo. Hindi niya masabi ang pinagmulan. Tiyak na ito ay iligal na dinala. Supervisor, hindi ko maipaliwanag ang pinagmulan. Ngunit ang kanilang papel ay kitang-kita ninyo at ng mga taga-nayon. Panghuli ng isda, tumutulong sa atin na mahuli ng tama. Kalkulador, tumutulong sa atin na maayos ang mga account. Ang mga kasangkapan na ito ay hindi nagdulot ng pinsala sa sinuman. Sa halip ay naging mayaman ang kung ang mga bihirang bagay ay mali. Kung gayon, ang pagpapakain at pagbibigay ng damit sa mga tao sa nayon. At ang pag-angat ng mangingisda sa kahirapan ay ang pinakamalaking kontribusyon. Ayon kay Director Lee. Kapatid na Linhay, bagamat may mga espesyal na kagamitan. 25,383,239,200 33,286 bagamat may mga espesyal na kagamitan 2037,236. Bagamat may mga espesyal na kagamitan. Ngunit walang anumang paglabag. Sa halip ay nanguna sa paglikha ng makabuluhang benepisyo. Ito ay umaayon sa pagpapasigla ng ekonomiya. Direksyon. Sa pamamagitan ng aktwal na pagsusuri at pag-verify ng mga account, ang kooperatiba ni Kapatid Linhay ay sumusunod sa mga regulasyon na nagdala ng yaman sa mga residente. Nilalaman ng reklamo ay purong akusasyon. Ang ganda. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Chen Jinshui. Ikaw ay nag-akusa ng iba, nag-udyok sa mga taga-bukid. Agad na tanggalin sa posisyon bilang pinuno ng seguridad. Tanggapin ang karagdagang aksyon mula sa pamunuan. Salamat, Director Lee. Matalinong pag-unawa. Magtrabaho ng mabuti. Ang iyong grupo ng pagtutulungan ay isang huwaran sa opisina. Kailangan itong ipalaganap na wala ang krisis. Ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Ang tagumpay ay nakasalalay sa pagkakataong ito. Mataas na densidad ng pagpapalaki ng hipon at manual sa pag-iwas sa sakit. Ngayon mayroon na nito. Sa mataas na antas ng pagpapalaki ng hipon, maaaring dumoble ang kita ng hipon. Maaaring dumoble ang kita ng hipon. Makina para sa vacuum packaging. Ngayon, maibebenta na ang mga pagkaing dagat sa kabisera. Mukhang kailangan maging maingat tayo. Anong kayamanan ito ni Linje?
May saksakan pa. Vacuum packaging machine. Ilagay ang hipon sa bag. Sipsipin ang hangin. Maaaring itago ng kalahating buwan. Kaya ang ating hipon, may bebenta sa kabisera. Kahit sa mas malalayong lugar. Hindi lang. Mayroon ding gabay sa pag-aalaga. Gawin ang nakasaad dito. Maaaring mag-triple ang ani. Magiging matagumpay tayo ngayon. Sobrang advanced nitong bagay na ito. Kapag nakita ito ng iba, magtiwala ka. Ako ang bahala sa lihim. Hai Sheng, isara mo ang pinto. Hanggang hindi ako nagsasabi, walang pwedeng pumasok sa opisina na ito. Ito ang tunay na kooperatiba. Simula na ng paglago. Linhai, saan ba talaga nakuha ang mga bagay na ito? Basta't maintindihan ko ang gamit. Makuha ko na ang kooperatiba. Kakaiba ah. Mukhang medyo komplikado. Ito ang kayang magpasigla sa hipon. Mahal kong matagal nang nakatago. Ano ba ang vacuum? Ang vacuum ay pag-aalis ng hangin sa loob ng bag. Kaya ang hipon ay hindi masisira kahit isang buwan. Panoorin niyo mabuti. Grabe. Talagang nakakagulat na makita ito. Kuya Lin, talagang kayang ilagay ito ng isang buwan. Walang problema. At saka, dahil sa aklat na ito tungkol sa pag-aalaga, sundin ang mga teknolohiya sa itaas at mga paraan ng pag-iwas sa sakit. Maaaring triplehin ang ani ng mga hipon. Tripling ang kita. Gaano kalaki ang kikitain natin? Linhai, talaga namang swerte ang aming baryo. Linhai, ang talino mo talaga. Ang aming hipon. Maaari nang matikman ng mga taga-city. Naniniwala kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Kooperatiba. Ngayong taon, kailangan nating umangat pa. Ngayon, may mga tungkulin. Si Hai Sheng ang bahala sa makina. Si Xiao Fang ay kasama ko. Para sa teknikal na gabay. At Lin, sabihin mo lang kung anong dapat gawin. Makinig ka kay Linhai, sigurado yan. Kailangan nating palakihin ang negosyo ng ating mga hipon. Para sa kasaganaan ng mangingisda, ilagay ito sa buong lalawigan. Magandang buhay ang naghihintay sa atin. Kooperatiba ng Pulang Watawat. Tama ang presyo mula sa Red Flag Cooperative. Mula sa nayo ng mangingisda. Mula sa ano bang magandang produkto. Ano bang magandang produkto? Ang mga hipon namin ay malalaki. Tinitiyak na sariwa. Yethoy, nakabalot sa plastic, pwede nang kainin. Kung ito ay magandang produkto, makikita mo agad. Ang hipon na ito, masyadong malaki. Isa lang ito sa buong lalawigan. Ang presyo ay 3 beses na mas mataas kaysa sa bayan. Sobra naman. Huwag kang mag-alala, marami ang interesado. Kukunin ko lahat ng kargamentong ito. Linhai, kumusta ang benta? Mga kababayan, ang ating hipon, nabenta sa napakataas na presyo. Malinis na kita. May 4 na 0 sa likod. Yaman na tayo. Linhai, Linhai. Salamat sa iyo, Linhai. Nakatira na rin tayo sa bahay na gawa sa ladrilyo. Nagbago na ang nayon. Ito pa lang ang simula. Anong nangyari sa iyo? Hindi madaling dumating ang magandang buhay. Kailangan nating maging mas maingat. Chen Jinshui. At yung pamingwit na iyon, hindi pwedeng magkamali. Pampataas ng oxygen. Ang hinihiling ko ay yung pampataas ng oxygen. Panibagong basura na naman. Kailangan nang itapon itong pamingwit na ito. Kung mawala itong pamingwit na ito, wala na akong halaga. Mula ngayon, sa pamamagitan ng tunay na kakayahan, huwag mong asahan ang mga mahika ng Diyos. Itong mga parameter ng pag-aalaga. Para sa sakit, alamin ng mabuti ang pag-iwas sa pagkabulok. Napakakomplikado nito.
Hindi ko maintindihan. Kahit hindi mo maintindihan, kailangan mong intindihin. Haiseng. Pataasin ang pader. Bawal pumasok ang mga tao sa base. CJ. Gusto mong makita ang aking baraha. Palitan ko na ito. Inom. Kapatid Jinshui. Bakit ang laki ng iyong galante ngayon? Tingnan mo ang iyong mukha. May problema ka ba sa ibang tao? Lahat ng ito ay dahil sa salbahe na si Linhai. Yung chairman ng fishing village. Sinisiraan ako sa lahat. Noong nasa nayon ako. Sino ang hindi nirerespeto? Ngayon wala nang anuman. Lahat ay kasalanan niya. Huwag po kayong magalit. Ano ang balak ninyo? Gusto kong masira ang kanyang reputasyon. Sirain ang kanyang shrimp farm. May malaking gantimpala kapag nagtagumpay. Ibigay ninyo ang utos. Madilim ang gabi at malakas ang hangin. Drain ang tubig sa lawa. Sirain ang mga hipon. Gawin ang dapat gawin ng walang awa. Sanay na kami sa trabahong ito. Linhai, tapos na ang magandang buhay mo. Bukas ay mag-imbestiga tayo. Mag-ingat ka, ang batch na ito ng hipon ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kung mamatay ito sa lason, kailangan mong magbayad. Ngayon, sikat na siya sa baryo. Talagang kailangan nating gawin ito. Kung wala siya, kaya kong kumilos ng mag-isa. Chen Jinshui. Bumalik ka sa hipon sa gabi. Nais mo talagang maglagay ng lason. Ikaw pa bang tao? Huwag kang lumapit. Dito, magputol ng baril. Subukan mong sino ang unang babagsak. Gusto mong sirain ang kabuhayan ng buong baryo. Paano ko haharapin ang kuya? Linhai, akala mo hindi ko alam. May mga tao sa likod mo. Walang makakatakas ngayong gabi. Ito ay ebidensya. Linhai, maghintay ka. Maging tapat ka, karapat-dapat ka. Malinis na. Sabi ni Chen Jinshui. Yung tao sa lungsod. Sino ba talaga? Ngayon ay isang magandang araw. Bumalik na ang ating malaking bayani. Para sa baryo natin. Maliban sa malaking salot, ito ang resulta ng pagtutulungan natin. Nang sama-sama. Ayos ka lang ba? Lahat ng ito ay tapos na. Mga kababayan, karapat-dapat si Chen Jinshui. Pero mahaba pa ang daan ng kooperatiba. Sa hinaharap mas magkaisa tayo. Gawin nating mas masaya ang buhay. CJ. Anong iniisip mo? Nais kong isipin ang hinaharap. Mas magiging mabuti ang hinaharap. Wala akong kinatatakutan basta't nandyan ka. Ganoon din ako. Linhai, nagpasya ang bayan na magtatag ng opisina para sa pag-unlad ng pangingisda. Upang itaguyod ang inyong modelo. Ito ang sulat ng pagtatalaga. Ikaw ang pangkalahatang tagapayo ng pangingisda sa buong lalawigan. Pangkalahatang tagapayo. Si Ahay ay naging mataas na opisyal. Magandang bagay iyon. Director, gagawin ko ang aking makakaya. Nagsisimula pa lang ang alamat.